May mga bagay sa mundo na kadalasan ay mahiwaga para sa atin. May taglay na tinatagong lihim, kaya kailangan natin pag-ingatan at ilayo sa mga taong walang ibang alam, kundi ang abusuin ang mga kakayahang ito. Kaya ikaw, Apo, oras na mabigyan ka ng kalikasan na naturang mutya, kailangan wag mo tong abusuhin. Imposible yata mangyari yun, Lo. Sa normal ko namang to, alam kong walang diwatang magkakaloob sa akin ng mutya. Walang imposible sa kagaya nating nagmula sa lahi ng mga santigwar, Apo. Kaya humayo ka na at kumuha ka ng baging na sinasabi ko sa'yo. Aminado si Vin na naiirita siya sa tuwing inuutusan siya ng kanyang lolo Mario na pumunta sa kakahuyan. Palagi siyang pinapahanap ng mga ugat ng kahoy, mga kakaibang dahon na kailangan nilang gamitin bilang pangunahing sahog sa tinitimpla nitong gamot. Lolo, may lakad pa po kasi ako eh. Unahin mo muna ang pinapakuha ko sa'yo, Cheski kang bata ka. Wala, sige. Kapag nagawa mo yon, hahayaan kitang gumala sa bayan. Matagal nang naging isang albularyo si Lolo Mario. Marami-rami na din ang kanyang nagamot at umaasa siyang susunod ang kanyang apo sa kanyang nasimulang gawain. Kasalukuyan siyang nagdidikdik ng mga halamang gamot na isasahog niya sa langis. Lo, ano po ba yung ginagawa nyo? Nag-aanda ka na naman po ba ng halamang gamot? Mag-relax ka na muna. Apo, dapat nga ikaw na ang umaalalay sa akin sa mga bagay na ito. Matanda na ako. Walang ibang magmamana ng kakayahan ko kundi tanging ikaw lamang. Lolo naman, hindi naman po ako interesado sa panggagamot eh. Mas lalong ayaw ko po maging albularyo. Baka pagtawanan ako ng mga kaibigan ko niyan eh. Kailangan mong matutunan ang lahat ng pasikot-sikot sa pagiging isang albularyo, Apo. Wala ka naman ibang magagawa doon. Napakamot ng kanyang ulo si Vin. Sa totoo lang, hindi siya interesado sa kahit na anong bagay na may kinalaman sa pagiging albularyo. Mas gusto niyang magbabad sa internet cafe sa baryo. Lo, kailan mo ba kasi titigil ang panggagamot mo? Hindi ko magagawang sinasabi mo, Apo. Hanggat may nagkakasakit at nangangailangan ng tulong ko, ay kailangan kong kumilos. Abay, matanda na ako Mahihinto lang ako kapag papalitan mo na ako sa ginagawa ko. Ang problema, tama ito sa sinabi nito. Matanda na ang kanyang abuelo. Hindi niya pwedeng baliwalain ang lahat ng sinasabi nito. Siguradong malulungkot ang matanda. Sakali man na malaman ni Lolo Mario na pinakaayaw talaga ni Vin ang maghanap ng mga bagay na pwedeng igamot sa mga may sakit. Pihira naman yan oh. Ayoko po talaga maging isang albularyo eh. Wala akong alam sa panggagamot. Pero paano po kita matatanggihan? Alam ko naman na ako lang ang nag-iisang apo mo. Kaya nga, habang maaga pa ay pag-aralan mo na mga bagay na ito nang sa gayon ay hindi ka mahirapan. Kaya naman para hindi ito gaanong malungkot, ay nagpatianod na lamang muna siya sa mga utos ng kanyang lolo. Hindi ko po muna may papangako Pero sige, susubukan ko po. Pinaligaya mo ako ng gusto, Apo. Maraming salamat. Isahan mo, matapos ang pagpayag mo ay hindi mo nababawiin pa ang sinabi mo. Isang araw, muli na naman siyang inutusan ng kanyang Lolo Mario na hanapin ang isang bagay. Ayon kay Lolo Mario, may isang bagay siyang kailangan makuha sa gitna ng kagubatan. Yun ay isang uri ng baging na ayon sa matanda ay nagtataglay ng pangontrang kakayahan para sa taong may suot nito. Ang nasabing baging ay kilala sa tawag na agsam. Makikita lamang ito sa bulubunduking bahagi ng kanilang lugar, kaya naman gayon na lang ang pagnanais ni Lolo Mario na makakuha sila nito. Alam mo kasi, Apo, yan ang isa sa mga tinaguriang agimat na may kalakip na pangontra. Walang kahit na anong bagay ang pwede nating ipalit sa agimat. Dahil kaya tayo nitong protektahan sa mga masasamang elemento at kung ano pang klaseng nilalang na may masamang balak sa atin.
Ganun po ba, Lo? Hayaan niyo po bukas at hahanapin ko po ang nasabing agimat. Kung totoo sa loob mo ang iyong sinasabi, masaya ko, Apo. Ang ayaw ko lang ay baka napipilitan ka lamang. Hindi naman po, Lo. Huwag ka po mag-alala. Ginagawa ko po to para sa inyo. Kinabukasan, maaga nang lumarga si Vin kasama ang kababata niyang si Marco papunta sa kakahuyan. May kalayuan ng kanilang pupuntahan, kaya bago pa tuluyang makarating sa kakahuyang tinutukoy ng kanyang lolo, ay kailangan pa nilang magpalipas ng gabi sa isang baryo. Habang naglalakad, ay panay naman ang kwentuhan nilang dalawa. Malayo pa ba tayo, Vin? Mukhang pabundok na ang tinatahak natin ah. Oo, may kalayuan pa. Kaya tayo may dalang pana at itak para kung sakali mang may makasalubong tayong mabangis na hayop sa daan ay magagawa nating ipagtanggol ang sarili natin. Ibig mo sabihin, totoo pala tungkol sa mga nilalang na engkantong nakatira sa lugar na to? Hindi ko talaga masasabi, Marco. Pero yun ang sinabi ni Lolo. Hindi ka ba naniniwala kay Lolo Mario? Di ko alam eh. Naguguluhan ako. Siguro, kaklaruin ko muna kay Lolo Sito ang lahat. Kahit kasi ilang beses na ako nakatagpo ng mga mutyang pwedeng gamitin ng karamihan, hindi naman ako nakakakita ng mga nakakasindak na alimaw at ano pang klaseng nilalang. Kung ganun, tanging ang mga residenteng nasa tuktok lang ang makakapagsabi sa iyo ng tungkol sa bagay na yon. Ganun na nga. Malayo pa ba tayo? Oo, pero wag ka mag-alala. Hindi naman na ganong matarik ang dinaraanan natin papunta dun eh. Ang nasabing baryo ay sinasabing may mga nakatirang lokal na hindi kailanman nakikihalubilo sa mga tao. Sila ay nasanay ng magtanim ng sariling mga halaman at dito umaani kaya hindi na nila kailangan pang bumaba ng bayan para mga lakal. Sila ang tinatawag na magahat o mga taong mababangis. Noong araw, ang ikinabubuhay nila ay literal na pagpatay ng tao. Sila ang klase ng mga nilalang na kumakain ng karne ng kalahi nila o yung tinatawag na kanibal. Ito ang unang pagkakataong makakasama ako sa isang lugar ng isang upang lolo, Vin. Kinakabahan ako. Kilalang kinatatakutan sa ating lugar ang mga nasabing lokal, hindi ba? Wala ka namang dapat ipag-alala. Wala kang dapat ikatakot. Mabuting tao ang Lolo Sito ko. Magkasimbait lang sila ni Lolo Mario, kaya alam ko na kaya ka din niyang tanggapin sa kanyang tahanan, kagaya ng unang pagpunta ko sa bahay niya. Bakit? Minsan ka na ba natugis ang sarili mong lolo nung maligaw ka sa kanila? Oo, pero mabuti na lang talaga at nagawa ko pang ipakilala ang sarili ko sa kanya, kaya naman nagawa kong iligtas ang sarili ko. Panay naman ang hingi ni Lolo Sito ng dispensa sa muntikan na nilang pananakit sa akin. Mabuti na lang talaga at di ka nila sinaktan, ano? Di kagaya ng mga naunang kwento na mga naging biktima nila. Kinatatakutan sila sa buong probinsya at ipinagdarasal ng mga lokal na wag na sanang makalubilo pa ang mga kagaya nilang nilalang. Ngunit ayon sa kwento, isa sa mga tagalungsod ang naligaw sa kanilang baryo. Yun ay walang iba kundi ang kanyang lola na siyang naging asawa ng kanyang lolo Sito. Kung hindi lang dahil kay Lola, malamang nanatiling mababangis sa mga tao sa lugar na yun. Iba din talaga ang nagagawa ng pag-ibig, no? Kahit napakabangis na tao, kayang pabaitin. Nagkataong nagustuhan siya ng pinuno ng mga magahat, kaya bukod tanging siya lamang ang nakaligtas sa lahat ng mga taong nakarating sa lugar na yun. Naging masaya sila ng pinuno ng mga magahat nang maging asawa siya nito. Pero sabi mo ay sanay sa buhay syudad ang Lola Olivia mo. Paano niya naatim na manirahan sa lugar na maraming kanibal? Tinulungan nila Lola at Lolo ang kanilang nasasakupan para kahit papano ay mabago ang uri ng pamumuhay nila. Tinuruan sila ng Lola ko kung paano magtanim ng palay at gulay. Ibig mo sabihin, minulat sila ng Lola mo sa makataong paghahanap buhay? Oo, tama ka. At dito na nga nagsimula ang pagbabago ng kanilang pamumuhay. Hanggang sa nadala na nga ito ng mga sumunod nilang henerasyon. Hanggang sa tuluyan na nga nilang nakalimutan kung paano nga ba maging isang matinding kalaban ng kalahing tao. Mabuti naman kung ganun.
Nakakatakot kaya humarap sa isang kanibal. Hindi natin alam kung kailan ba tayo aatakihin. Ang kanilang bangis ay nananatili lamang sa pamamagitan ng pagbabantay ng kanilang mga kaanak at sariling baryo. Nakahanda silang pumatay sa mga mananakop sa kanilang lugar, kaya kahit hindi sila kumakain ngayon ng tao, ay kinatatakutan pa rin sila. Pero ako, hindi ako kailanman matatakot sa pinagmulang lahi ng aking mga lolo. Iba nga talaga si Vin. Hindi siya natatakot sa mga ito sapagkat ang kalahi niya ay nagmula sa mga magahat. Nakapangasawa lang ang lolo Mario niya ng taga Cebu, kaya kahit paano ay nasanay na ito sa bayan. Mula nung bata pa ako hanggang ngayon, pabalik-balik pa rin ako sa lugar ni Lolo Sito. Dahil sa bayan nga kayo nakatira, hindi ba? Hindi rin naman ako nagsisisi. Siguro, kung ako man ay makakahanap din ng babaeng mamahalin, malamang ganito din ang gagawin ko. Sasama ako sa kanya at mamumuhay kami ng masaya, kagaya ng ginawa ni Lolo nun. Piniling iwan ng kanyang lolo ang buhay sa baryo dahil minahal niya ng gusto ang asawang yumao na. Ngayon, tuwing dumadalaw si Vin sa baryo ng mga magahat, ay ang kapatid ni Lolo Mario niya ang palaging sumasalubong sa kanya. Yun ay walang iba, kundi ang kanyang Lolo Sito. Aba, mukhang malapit na tayo, Vin ah. May natatanaw na ako sa bandang unahan. Tama ka, nakikita ko na ang bahay ni Lolo Sito. Sa katunayan, naabutan nila si Lolo Sito na abala sa pagsibak ng kahoy pagdating nila sa bakuran nito. 75 anyos na ang matanda pero malakas pa din ang pangangatawan nito. Kaya pang mag-araro at maski magbuhat pa ng mabibigat na bagay kagaya ng mga sakong may laman na palay. Lola Sito! Lola Sito! Kumusta ka po? Oh, Alvin! Apo ko! Sabik silang nagyakap na dalawa. Kahit minsan ay naiinis siya sa mga tinuturo ng kanyang lolo, hindi niya kinakaila na nananabik siya nang makita muli ang kanyang Lolo Sito sa kadahilanang mahilig din sa mga adventure ang kanyang lolo. Aba, ang tagal na nating hindi nagkita. Lolo naman, galing pa nga ako dito ng isang buwan, hindi ba? Matagal na yon para sa akin. Alam mo naman na madali ako mangulila sa'yo, Apo. Ako din naman po, Lolo. Iba na talaga kapag tumatanda, ano? Mabilis nang makalimot at pabago-bago ang emosyon. Pero wala pa din po kayong kupas pagdating sa pagtuklas natin sa napakaraming hiwagang nagkukubli sa ating kabundukan, Lolo. Sa katunayan, ang kanyang Lolo Sito ang nagpakilala sa kanya kung ano at sino ba talaga ang mga engkanto. Ang totoo nga niyan ay may tinuturong isang portal ang kanyang abuelo na minsan ay hindi pa niya nagagawang puntahan, pero ayun nga, kinagiliwan niyang paniwalaan. Kumusta na po kayo dito, Lo? Ayos lang naman ako, Apo. Aba, sino ba yung kasama mo? Kababata ko nga po pala, si Marco. Marco, si Lolo Sito ko. Sabik namang nakipagkamay si Lolo Sito na malugod ding tinanggap ni Marco. Ikinagagalak po kitang makilala, Lolo Sito. Ako man, iho. Sa totoo lang, hindi ko kayang isipin na mahilig pala talagang makipagkaibigan itong apo kong si Vin. Ang buong akala ko nga matatanda lang ang kagaya kong binabarkada niya. Natawa kagad si Marco sa tinura ni Lolo Sito. Kaagad silang pinaupo sa hapagkainan at pinagsilbihan. Masayang pinagmasdan ni Vin ang mga nakahaing pagkain. Nilagang manok, binagoongan at adobong sitaw. Lo, mukhang may okasyon ah. Ang sasarap ng mga nakahain eh. Tapos ang kanin, napakabango pa. Bagong ano yan, Apo. Kaya kami naghanda ng masasarap na pagkain. Pasasalamat sa mga biyayang ibinigay sa atin. Umangutango si Vin sa tinuran ng kanyang lolo. Nagsimula na silang kumain. Tahimik lamang silang tatlo. Isa sa bawat nakagawian ng bawat isa kapag nasa harap ng hapagkainan. Nang matapos naman sila, ay nagtungo sila sa balkonahe para mag-usap. Inabutan naman sila ng tagasilbing babae ni Lolo Sito ng tegi-isang baso ng kape.
Ayos! Mukhang masarap ang kape ah! Yan po ay kaping barako. Bagong ani din po yan. Binilad sa araw. Nilinis sa kaginiling at nilaga. Aba, mukhang mabango nga. Maraming salamat, Rowena. Namutla kaagad ang magkabilang pisngi ni Rowena nang purihin siya ng kanilang bisita. Lamang nararamdaman niyang may mahalagang pag-uusapan ang mga ito kaya kailangan niyang iwanan. Yumuko lamang siya sa kalumisan kaya nabaling ulit ang tingin ni Marco kina Lolo Sito at kaibigang si Vin. Oh, ano nga pala ang dahilan at naligaw ka ulit sa baryo, Apo? Ganito po kasi yun Napag-utusan po ako ni Lolo Mario. May papahanap po siyang mahalagang agimat sa kakahuyan. Sabi niya, kaya daw po nitong protektahan ng kahit na sino laban sa kasamaan o kahit na anong elementong may binabalak na masama sa isang tao. Alam ko kung anong klaseng agimat yan. Isang agsam. Isang uri ng baging. Alam mo bang madalas siyang pinasusuot sa mga batang bago pa lamang na ipapanganak? Namangha si Vin sa tinuran ng kanyang Lolo Sito. Hindi niya akalaing ang mga agimat na nakikita niya sa bayan ay nasa kagubatan din pala matatagpuan. Ang galing naman pala, Lo. Ang buong akala ko po kailangan pang pahirapan sa paghanap sa mga agimat na magagamit para gawing pangontre. Hindi naman sa ganon, Iho. May iba din namang mutya na kusang binibigay ng kalikasan para mapakinabangan ang lahat. Paano ay mahirap nang gumalaw sa panahon ngayon nang wala man lang proteksyon? Kaya kailangan may dala ka din sa anumang oras para kahit papano ay maiwasan ang sakuna na posibleng makaharap. Tama naman po kayo, Lolo Sito. Pero alam niyo naman po talaga kung anong gusto ko, di ba? Mas masaya ako na humawak ng mga makabagong bagay kaysa sa maging isang albularyo. Apo, hindi naman ginusto ng nakatatanda na iatid ka sa kasamaan. Ito lang ang nakikita niyang paraan para manatili kang ligtas. Alin po? Ang isuong ako sa kamatayan? Aba, mahirap po yan, Lo. Sa adventure lang po ako sanay. Parang napaka-boring naman po kasi na maging isang albularyo Humalaklak si Lolo Sito at inakbayan si Vin. Tuwang pinagmasdan ang kanyang apo na noon ay bakas sa muka ang pagkadismaya. Apo, marami namang uri ng albularyo. Kailangan mo lang na maging masusi sa pag-iisip kung aling uri ba ng albularyo ang gusto mo. Ano po bang ibig niyo sabihin, Lolo? Ganito. Halimbawa, pwede kang maging isang santigwar kung gugustuhin mo, Iyo. Ama si Lolo Sito, Vin. Pwede kang maging isang santigwar. Ano po ba ang santigwar, Lolo? Yan ay isa pa ding uri ng albularyo, pero nakikipaglaban sa aswang. Sila ang mga antingero na maraming alam sa pagtatanggol sa kanilang sarili at sa paggapi sa mga aswang. Mga magsusupil, mga taong may katumbas na kapangyarihan ng isang diwata. Ibig bang sabihin, Lo? Nagmula sa mga diwata ang kapangyarihan na taglay ng mga antingero? Hindi naman literal na kapangyarihan, kundi isa lamang pangontra kung saan malakas ang loob na kalabanin ng isang tao ang isang diwata para bigyan ng gantimpala. Kung gusto ko ng agimat, ibig sabihin, kailangan ko munang talunin ng isang diwata? Natumbok mo. Lahat ng diwata ay may pinangangalagaang parte ng kalikasan. Sila ay may sariling kakayahan at kapangyarihan. Kapag nakipaglaban ka sa kanila at nagawa mo silang talunin, kusang loob silang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Isang mutya na may katumbas na kakayahan at kapangyarihan kagaya ng sa kanila. At kapag taglay mo na ang mutya na pinagkaloob ng isang diwata, dito mo na masasabing isa ka ng santigwar. At kaya mo nang kumalaban ng kahit na anong klaseng masasamang nilalang, lalo na ang aswang. Namangha si Vin sa sinabi ng kanyang abuelo. Malinaw na sa kanya ang kagustuhan na makakuha din ng agimat mula sa mga nilalang na ito. Kaya naman kailangan niyang kumalap pa ng mga impormasyon
tungkol sa mga ito. Saan po ba makakahanap ng mga diwata, Lolo? Sa lugar kung saan nananahan ang mga mahihiwagang bagay, Apo. Sa tuktok, ngunit liblib na parte ng kagubatang ito. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Vin. Wala pa man siyang ginagawa ay nakaramdam na siya ng pananabik. Alam niyang hindi biro ang kanyang pagdaraanan para makakuha ng mutya. Pero kailangan niya itong makuha para sa sarili niya. Maliban pa sa ipinapahanap ng kanyang lolo Mario. Meron pa naman silang 1 linggo para maganda. Kaya naman kahit alam niyang malayong malayo ang gagawin niya sa totoong sadya niya sa kagubatan, ay nagpasadya siya ng 1 punyal na yari sa pilak sa utusan ng kanyang lolo Sito na may nalalaman sa paggawa ng mga sandata. Kailangan niya ito para matalo ang sinumang nilalang na nagbabalak na humadlang sa kanyang paghahanap ng mutya mula sa mga diwata. Maliban pa doon, nag-iensayo din siya ng mga basic na galaw sa pagtatanggol sa kanyang sarili sakali mang may makasalubong silang hindi inaasahan. Ang mga bagay na ito ay labis na ikinatutuwa ng kanyang kaibigang si Marco. Hindi ko akalaing mahilig ka din pala sa pakikipaglaban, Vin. Hindi nga ako marunong pero alam mo naman na kailangan ko matuto, di ba? Paano na lang kung may makasalubong akong diwata sa daan? Siguradong mapapalaban ako. Tama ka, Vin, pero kailangan handa pa din tayo. Base sa naririnig kong kwentuhan ni Rowena at ng isang kasamahan niyang utosan kanina, hindi basta-bastang nilalang ang nakatira sa kagubatan na pupuntahan natin. Kundi isang tagapangalaga ng mga makakamandag na nilalang at hayop na nagtatago sa kailaliman ng batis at mga kuweba. Nakakatakot naman ang mga narinig mong kwento, Marco. Pero totoo narinig ko at ayoko mapahamak tayo dahil lang masyado tayo naging mapusok. Kailangan din natin magkaroon ng pangontra maliban sa sandata. Teka, anong ibig mo sabihin? Hindi ba sinabi ni Lolo Sito na bawat diwata ay may kanya-kanyang nakatakdang lugar na kailangan pangalagaan? Maraming kuweba sa kagubatan na pupuntahan natin. Napagtagbi-tagmi ko na ang sinabi ni Lolo Sito sa kwento ni Rowena. Dito ko napagtantong totoo nga na may kanya-kanyang baluarte ang mga diwata na kailangan nating kilalanin. Ang masaklap pa, ang kagubatang kinaroroonan ng agsam ay ang pinamumugaran ng mga aswang, kung saan isang diwatang aswang na nagngangarang Oryol ang kanilang pinuno. Napakurap si Bin at napaisip. Narinig niya na minsan ang pangalang Oryol. Naibahagi ito ng kanyang lolo Mario nang minsang may banggitin ito tungkol sa mga ahas. Ayon sa kwento ng kanyang abuelo, si Oryol ay isang kalahating tao at kalahating diyosa na anak ng Diyos ng kasamaan na si Asuang. Si Oryol ay isinilang na isang napakagandang babae, ngunit ang kalahating katawan niya ay isang ahas. May hindi matatawarang kagandahan at lakas si Oryol na ginagamit niya para kalabanin ang mga taong may balak na masama sa kanya. Ang kanyang boses naman ay kayang akitin ng babae, lalaki o kahit hayop pa para maging kanyang biktima. Paborito na nasabing nilalang ang puso ng isang lalaking marami ng pinaiyak na babae. Lumalabas pala na bitter si Oryol, ano? Bakit galit siya sa mga tao? Dahil sa kanyang kasuklam-suklam na katauhan, sa kabila ng kanyang kagandahang taglay, ay hindi niya maatim na tiisin ang mapanghusgang tingin sa kanya ng lahat, kaya itinilaga niyang gawin ang sarili bilang isang diwatang aswang na ang tanging pinangangalagaan ay ang mga makamandag na hayop sa kadiliman. Iniiwasan niyang may makasalamuhang tao sa takot na baka muli siyang mahumaling sa mga ito at lumantak kagaya ng kanyang nakagawian noon. Nakakatakot naman pala ang nilalang na yan. Parang ang hirap niyang talunin Diwata na nga, halimaw pa. Sa madaling salita, aba, isa siyang aswang. Talagang mahirap siyang talunin, ngunit kung talagang desidido kang kunin ang mutya na nasa pangangalaga niya, ay kailangan mo siyang kalabanin. Kailangan magawa mo siyang talunin. Naging seryoso ang pag-uusap nila Marco, kaya hindi nila namalayan ang paglapit ni Lolo Sito na noon ay may hawak ng plauta.
Nataong napansin lang ni Vin ang pagtabi sa kanya ng matanda, kaya siya napalingon dito. Lo, ano po yan? Isang plauta, Apo. Bakit po kayo meron yan? Ano pala ang inyong pinag-uusapan? Tungkol po sa pakikipaglaban po kay Oriol. Vin, Apo, totoong si Oriol ang nananahan sa kuwebang kailangan niyong tunguhin, ngunit hindi mo kailangan makipagpatayan sa kanya. Pero Lo, hindi ba't mabangis na diwata po si Oriol? Totoo, Apo. Ngunit hindi ba, ang isang nilalang ay hindi naman unang naging mabangis at malupit kung hindi na unang masaktan, hindi ba? Bakit hindi mo subukang paamuhin muna siya at ang magiging sandata mo ay ang plauta na ito? Hindi ba marunong kang tumugtog nito, Apo? Opo, marunong po. Mahilig sa musika si Oriol sa kabila ng kasuklam-suklam niyang katauhan at ito ang tanging nakakapagpakalma sa kanya. Kaya umaasa ko na magagawa mo siyang paamuhin nang hindi na kinakailangang may masaktan sa inyong dalawa. Tumango si Vin sa sinabi ng kanyang lolo. May punto ito. Hindi pangkaraniwang nilalang si Oriol, mabagsik at masama, ngunit imposible nga naman na walang kiliti. Naiintindihan ko po, Lolo. Ngayon ko po napagtantong marami pa palang paraan para iwasang maging magulo ang isang sitwasyon. Oo naman, hindi kailangan ilagay sa alanganin ang ating mga sarili sakali mang masuong sa mahirap na sitwasyon dahil pwede pa tayong mapahamak. Sa halip na kalabanin mo si Oriol ay piliin mong kaibiganin siya. Utakan mo siya. Apo, dahil kilalang tuso ang Oriol, gagawin niya ang lahat para lang maakit ka sa taglay niyang kagandahan at boses para maisama ka niya sa kanyang lungga. Tatandaan ko po, Lolo. At kailangan po naming simulan ang aming misyon bukas na bukas po. Naiintindihan ko at binabasbasan ko ang pag-alis ninyo. Pagputok pa lang ng araw kinaumagahan, nasa daan na ang magkaibigan na sina Marco at Vin. Parehong may mga sukbit na bag at tungkod. Sa kanilang tagiliran, nakasuksok ang kani-kanilang mga sandatang patalim. Ang layo pa pala ng lalakarin natin, no? Tama ka. Sa bandang yung pa ang kuweba na kinatitirikan ng mga baging na kailangan nating kunin. Akala ko, malapit lang eh. Hindi. Kung hindi naubos ang agsam na makukuha natin sa ibabaw lang ng bahay ni na Lolo Sito, may madadala kagad tayo kay Lolo Mario. Ang kaso lang, wala eh, naubos na. Marami din kasi ang kumukuha nun eh. Paano yan? Hindi na ba dadami ulit yun? Alam mo, ang mga ganyang klaseng halaman kasi nagtatampo yan. Pwede silang hindi na magparami para hindi na sila matunto ng mga tao mapang-abuso kung saan sila kukunin. May sariling isip din pala ang mga agimat, no? Oo naman. At namimili lang sila ng talagang pagbibigyan nila. Pareho nang hinihingal ang dalawa, lalo na't bukod sa matarik ang daang tinatahak nila, ay tirik na tirik pa ang araw. Vin, magpahinga na muna tayo. Pwede naman. Total, nasa medyo masukal na bahagi na din naman tayo ng kakahuyan eh. Pwede na tayo magpalipas ng oras sa lilim. Ilabas mo na muna ang mga pinabaon sa atin ni Lolo Sito. Ako na ang bahala maghanap ng batis. Sige, buti pa nga. Naiwan nga si Vin sa kakahuyan, kaya inilabas na niya ang kanilang baon na pinadala sa kanila ni Lolo Sito. Naamoy niya kagad ang mabangong aroma ng suman at sapin-sapin na nakabalot sa dahon, ang iniyaw na isda at ang sinabawang manok. Natakam siya kaya nauna niya nang tinikman ang mga ito. Nang mabusog ay saka naman dumating si Marco at tinanong kung kumain na ba siya. Kumain ka na ba, Vin? Oo, kakatapos ko lang. Bakit natagalan ka? Muntik na kasi ako maligaw eh. Buti na lang naalala ko malaking kahoy na nilagpasan ko kaya nakabalik ako sa tamang landas. Nakko, mabuti na lang. O sige na, kumain ka na at magpapahinga lang ako. Mamayang 3:00 magsisimula na naman tayo sa paglalakad paakyat. Hindi naman na tayo masyadong malayo kaya alam ko na makakarating tayo sa tuktok nang wala pang 4:00. Tumango lang si Marco at nagsimulang kumain.
Si Vin naman ay sumandal sa isang malaking punong kahoy at inilabas ang kanyang plauta. Lingid sa kanilang kaalaman, isang napakagandang babae ang kanina pa nakatitig sa kanila. Nanlilisik ang mga mata nito at hindi maipaliwanag ang kakaibang galit na kumislap sa kanyang mga mata. Tumaas ang dibdib nito sa marahas na paghinga, kaya naman hindi na natiis ng babae ang magtago sa mas masukal pang bahagi ng gubat kung saan hindi siya mapapansin kagad ng dalawang lalaki. Sa kanyang gilid ay ang kanyang alagad na ahas na nagsasalita sa wikang lengguwahe nila, ngunit malinaw niyang naiintindihan. May nadiwatang Oriol. Sino ang mga taong yan? Hindi ko kilala ang mga taong yan. Ngunit hindi ko nagugustuhan ang ginawa nilang pagpasok sa aking lungga ng walang pahintulot. Ano ang pinabalak mong gawin, mahal na diwata? Itataboy natin sila at tuturuan ng leksyon. Gamit ang kanyang taglay na kapangyarihan ay nag-anyong tao si Oriol at itinago muna ang kanyang kalahating katawang ahas. Kailangan niyang malinlang ang mga dayo nang sa gayon ay maitaboy ito sa kanilang tahanan. Ngunit bago pa man siya makapagpakawala ng awitin mula sa kanyang malamyos na tinik, ay narinig niya ang pagtugtog ng plauta ng isa sa mga lalaki. At nag-iigay pa sa ating baluarte ang mga lapastangan. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit parang gustong sumunod ang aking katawan sa himig ng kanyang musika? Tigilan mo ang iyong sarili, mahal na diwata. Baka yan ay ikapapahamak mo. Hindi ko kaya. Nararamdaman kong umiindayog ang aking katawan sa saliw ng awiting hindi man pamilyar sa akin ay nakakahalinang pakinggan. Napakagaling tuwagtog ng lalaking yan. Habang abala si Oriol sa pagpigil sa kanyang sarili na sumayaw, ay naging masaya naman ang pagtatanghalian ni Marco. Si Vin na naging seryoso sa pagtugtog ay saglitang tumigil at nagulat nang may matanaw na magandang babae sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Nagawa na nga nitong kontrolin ang kanyang sarili at galit na sinugod ang lalaki. Mga lapastangan! Sino kayo? At bakit kayo pumasok sa aking lungga ng walang pahintulot? Pasensya na, magandang binibini. May kailangan kaming kunin sa lugar na to. Patawad kung bigla kaming dumating nang hindi mo inaasahan. Ano palang ginagawa mo sa lugar na to? Hindi mo ba alam na ang lugar na to ay pinananahanan ng isang nakasisindak na nilalang na tinatawag nilang Oriol? Hanggang pangas ka! Bakit? Hindi ka ba natatakot sa nilalang na yun? Balita ko ay kasuklam-suklam daw ang kanyang anyo. Nagngalit ang mga bagang ni Oriol sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung ano ba ang magagawa niya para parusahan ng lalaking ito na kanina pa siya iniirita. Itinaas niya ang kanyang kamay at umusan lang engkantasyon. Sa isang kumpas niya ay nagimbal sina Marco at Vin nang maglabasan ang halos lahat ng nilalang na may kamandag at nagkanya-kanyang lapit papunta sa kanila. Vin! Siya na yata ang tinatawag na Oriol! Magaling, binata! Matalino ka! Hindi ka kagaya ng lalaking tumutugtog ng plauta na may pagkabobo! Patay! Mukhang ginalit natin ang mahal na diwata! Delikado tayo nito! Mga pangahas kayo! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyong pagpasok dito sa baluarte ko! Ano nang gagawin natin? Mukhang kakataya niya na tayo! Sa isang iglap, naglaho ang magagandang paa ng diwata at napalitan ito ng mahabang buntot ng isang dambuhalang ahas. Nanlaki ang mga mata ng dalawang binata at di makapaniwalang nanginig na umaatras. Ang kanina nakaakit-akit na mukha ng babae, napalitan yun at naging tunay ng kasumpa-sumpa na kahit na sino ay walang magtatangkang lumapit. Siya nga si Oriol. Ibig bang sabihin, siya ang pumapatay ng mga taong naliligaw sa lugar na to? Ganun na nga, hindi lang siya pumapatay. Kumakain pa siya ng tao. Lagot!
Ano lang gagawin natin? Huminga ka lang malalim. Bantayan natin ang susunod niyang galaw. Ilang sandali pa. Tumakbo tayo at huwag nang lilingon. Nagmamadalingang tumakbo ang dalawa at pilit na iniiwasan ng atake ng mabangis na diwata. Halos matanggal na ang paa ni Vin sa kakatakbo habang binabantayan ang malalakas na bigwas ng diwata sa malalaking punong kahoy gamit ang kanyang nakakasindak na buntot. Hindi na kayo makakalabas pa dito ng buhay! Hindi kahit kailan! Huwag ka magsalita ng ganyan, mahal na diwata! Magpapaliwanag kami kung bakit nakarating kami sa lugar na to! Mas mahirap pala to sa inaasahan. Mukhang kailangan ko ng sundin ang payo sa akin ni Lolo. Kailangan kong paamuhin ng diwata. Bilisan mo, Bill! At ako na muna ang bahala magpahabol sa kanya para magkaroon ka ng sapat na oras. Mas binilisan ni Vin ang pagtakbo hanggang sa makakita siya ng isang sulok na magandang pwedeng pagtaguan. Dito siya nagmadali sa pagsiksik, saka inilabas niya ang kanyang tinatagong plauta. Hindi kumukurap ng kanyang mga mata si Vin habang pinakikinggan ang sigaw ng kanyang kaibigang si Marco na buwis buhay pang nagpapahabol kay Oriol. Sa kanyang isipan, kailangan niyang mailigtas kagad ang kanyang kaibigan. Kaya kahit nanginginig, kaagad niyang dinala ang plauta sa bibig at hinipan yon. Kaagad na nangibabaw ang malamyos na musika sa buong kapaligiran. Naapektuhan yon ang bilis ng kilos ng Oriol at kaagad na nabaling ang tingin sa pinanggagalingan ng musika. Sino ang tumutugtog? Baka ang binata na naman, mahal na diwata. Patitigilin ko ba siya? Wag! Hayaan mo siya! Sa tagal ko nang naninirahan sa kagubatang ito, ngayon lang ako nakarinig ng magandang musika, kagaya ng naririnig ko ngayon. Nagtatatakbo naman kagad si Marco sa kinaroroonan ni Vin, namumutla at hingal na hingal. Ganyan na ako eh. Hindi ko naman nahayaan na mangyari yon. Mabuti na lang talaga at nagawa mo siyang pakalmahin. Nakakatakot pa naman yung buntot niya. Napakahaba. Oo nga, akala ko talaga kanina magiging katapusan na natin eh. Natakot din ako dun. Ngunit ang paghinto ni Vin sa pagtugtog ay nagtulak pa pala kay Oriol upang magalit ng todo. Nanlisik ang kanyang mga mata at sininghalan ang natulala na si Vin. Sino ang may sabi sa'yo na huminto ka sa pagtugtog? Mahal na diwata. Tugtog ka ulit! Bilisan mo! Diyos ko, dumadagungtong ang boses siya sa buong paligid. Nakakatakot siya, Vin. Hindi ka dapat matakot, Marco. Makakahanap naman tayo ng paraan para mapaamo siya, hindi ba? Pero hindi. Galit na siya, Vin. Nanginginig na umatras ang dalawa nang makita nilang gumapang ang may kalakihang katawan ng Oriol sa kinaroroonan nila. Mababakas sa malaahas nitong balat ang nakakangilong pakiramdam na hindi malaman ni Vin kung bakit siya kinikilabutan. Hindi siya matatakotin sa ahas, pero sa itsura ng babaeng may katawang ahas ay tila ba nais na niyang masuka sa labis na pandidiri. Papalapit na siya, Vin. Ano gagawin natin ngayon? Magtiwala ka. Alam kong hindi niya tayo sasaktan. Iba ang nakikita ko sa kanyang mga mata, Vin. Parang kakainin niya na tayo. Mapangahas na mortal. Mahal na diwata. Wala kang karapatang huminto sa pagtugtog. Ako na ngayon ang dapat na maging amo mo. Kaya kapag sinabi kong tutugtog ka, gagawin mo. Bilang parte ng panindak ng Oriol sa kanila, ay inihampas nito ang buntot sa may kalakihang bato malapit sa kinaroroonan nilang Pangpang. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi napansin ng Oriol ang isang batong may patulis na dulo mula sa ibabaw na pabulusok pang bumagsak sa kanyang kinaroroonan. Napaatungal siya nang tumama ito mismo sa kanyang buntot, dahilan para magsisisigaw siya ng dahil sa sakit. Ang buntot ko! Natuhog ang buntot ko! Napakasakit! Mahal na diwata. Marco, tulungan natin siya. Ayoko! Baka bigla niya lang tayo lingkisin!
Marco, hindi niya kayang manlingki sa sitwasyon niya ngayon. Sige na, halika, tulungan natin siya. Kawawa naman eh. Tinulungan nila ang oryol at sinipat ang malaking bato na dumagan sa nakakangilo nitong buntot. Napasigaw ang oryol nang subukan nilang tanggalin ang bato. Ah! Napakasakit! Napakasakit! Kunin niyo ang batong ito! Sobrang masakit na! Hindi ko na kaya! Huwag kang mag-alala, mahal na diwata. Tutulungan ka namin. Anong gagawin natin, Vin? Mabigat ang batong tumama sa buntot niya! Mahal na diwata. Kailangan mo magpakatatag ah. Kapag sinabi kong tiisin mo ang sakit, tiisin mo at susubukan naming alisin ang bato. Tumango ang oryol sa naging kondisyon ni Vin. Makailang beses siyang sumigaw at umatungal para lang tiisin ang sakit na nararamdaman niya habang pilit na inaalis ng dalawang lalaki ang bato na dumagan sa kanyang buntot. Makailang beses pa nilang sinubukang galawin ito hanggang sa kalaunan na pagtagumpayan nga nila ang kanilang pagtutulungan. Maayos nilang naialis ang bato at labis ang ginhawa na naramdaman ng oryol. Ay lubos na nalulugod sa ginawa niyong pagligtas sa buhay ko. Lalo na sa iyo, binatang mortal. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong kabutihan sa akin. Hindi ka nagpasindak sa kabila ng aking nakakatakot na itsura. Hindi naman po pinipili ang pagtulong, di ba? Saka kung balak niyo po talaga kaming patayin, dapat kanina pa nang dumating kami dito sa inyong baluarte. Pero pinakinggan mo pa nga po ang pagtugtog ko ng plauta. Binigyan niyo po kami ng pagkakataon na masilayan ng inyong kagandahan. Hindi dapat. Ang aming baluarte ay sagrado at nararapat lamang para sa akin at sa aking mga kampon. Hindi kayo dapat nangaas na pumasok dito. Dahil marami akong nilalang na nilikha na siguradong kaya kayong saktan. Ipagpatawad niyo po ang kapangasan namin, mahal na diwata. Pero hindi naman po kami pupunta sa lugar na to kung wala po kaming kailangan. Kung ganon, ano ang kailangan nyo? Ang mga agsam na baging po, mahal na diwata. Kailangan namin makahingi yun dahil magagamit ito ng aking lolo sa kanyang panggagamot. Ang mga baging po ay gagawin niya pong bracelet na siyang ipasusuot niya para maging pangontra sa mga masasamang elemento. Hinarap ni Oryol ang kaibigan ni Marco at nginitian. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagbukas ang isang bahagi ng malaking bato. Pasukin mo ang iyong kaibigan at siya ang pakuhanin mo ng baging na kailangan mo. Kunin niyo lang ang dami na kaya niyong dalhin. Mabuti pa nga, Marco. Ikaw na ang pumasok sa loob. Paano ka? Hihintayin kita rito sa labas. Sige na, pumasok ka na. Bilisan mo. Naman ay maiiwan. Mortal na binata. Kailangan kitang makausap. Tungkol po saan, mahal na diwata? Gusto kitang purihin sa ginawa mong pagtulong sa akin. Maliban pa doon, nais kitang bigyan ng isang gantimpala. Ano pong klaseng gantimpala? Isang gantimpalang pangmatagalan. Iniangat ng oryol ang kanyang kamay at sa kanyang pagkumpas ay may lumitaw na isang batalyon na ahas. Hindi nakagalaw si Vin dahil sa sobrang takot. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng ulirat dahil sa kanyang nakita. Nagpalipat-lipat ang tingin niya mula kay oryol at sa mga ahas. Iba-ibang uri at laki ng ahas ang nakita niyang bumungad sa kanilang harapan. Ni hindi niya alam kung bakit sa pamamagitan lamang ng isang kumpas ay nagawa ng ipatawag ng oryol ang mga ito. Labis siyang naguguluhan. Huwag kang matakot, binata. Mga kampon ko silang lahat. Ako ay hindi lamang diwata ng kalikasan. Ngunit kalakip doon ang mga nilalang na nagkaroon ng partisipasyon sa nadaramang takot ng mga inosenteng tao. Kung naikwento na ng inyong mga ninuno ang tungkol sa akin, marahil alam mo na din na ako ay pinagsamang diwata at isang aswang. Kumakain ako ng tao at kayang patayin ng sino mang sumusuway sa akin. Naiintindihan ko po, mahal na diwata. Ngunit, ano po ba ang rason kung bakit kailangan po namin makinig sa inyo?
Nais kitang bigyan ng isang mutya. Mutya? Isang mutya na magsisilbing proteksyon mo sa lahat ng pagkakataon. Muling ikinumpas ng oryol ang kanyang kamay at may ipinakita sa kanyang palad. Isang batis kung saan matatagpuan ang munting batong nakalutang sa hangin. Yan ang mutya ng tawak. Nakatago sa isa sa aking mga kuweba sa may batis. Kailangan mong mapasakamay ang mutyang yan bilang gantimpala ko sa ginawa mong pagliligtas sa akin. Mahal na diwata, hindi ko po akalaing bibigyan niyo po ako ng gantimpala. Hindi ko pa literal na iniaabot yan sa'yo. Bago mo makamit ang mutya, ay merong isang pagsubok na kailangan maganap. May mga kampon akong aswang at ahas sa nasabing kuweba na kailangan niyong kalabanin. Alam kong dito ka mas mahihirapan. Huwag mong isusuong ang buhay ng iyong kaibigan dahil ang mutya ay para lamang sa'yo. Hindi ko alam kung magagawa ko bang kunin yan, mahal na diwata. Nakatakda ang mutya para sa'yo. Sa anumang paraan, alam kong mapapasayo yan. Kaya humayo ka na. Pang-abala pa sa pangangalap ng baging ang iyong kaibigan. Gagawin ko po, mahal na diwata. Pagsisikapan ko pong hindi kayo biguin. Mag-iingat ka. Natuntun naman kagad ni Vin ang nasabing batis na kanina lang ay napuntahan din ng kanyang kaibigang si Marco. Malinaw ang tubig na dumadaloy rito. Kita ang mga mapuputing bato at naglalanguyang isda mula sa ilalim. Halos hindi magkandamayaw si Vin sa pagpuri sa kanyang nakikitang magandang tanawin. Wala sa isip niya na sa kanyang pagtapak sa batuan ay hindi niya inaasahang malalim pala ito, kaya naman diretso siyang lumubog sa ilalim. Mabuti na lamang at marunong siyang lumangoy, kaya kagad siyang nakaahon, ngunit nagulat siya nang may isang hindi nakikilalang babae ang nag-aabang sa kanya. At base sa nanlilisik nitong mga mata, sigurado na siya ngayon na totoo nga ang sinasabi ng mahal na diwatang oryol, na ang kuwebang tinitira nito ay napapalibutan ng mga kampon nitong aswang. Sino ka? At bakit mapangas kang pumasok sa baluarte ng aking mahal na diwata? May kailangan lang po ako sa lugar na to. At ayokong labanan ka, kaya sana po hayaan niyo na lang po ako. Hindi! Malamang ang mutya ang kailangan mo. Sa karapat-dapat lamang ito maaaring mapunta. Ipinagkatiwala po sa akin ng mahal na oryol ang mutya. Kaya paraanin niyo po ako. Ano? Hindi maaari. Kailangan mo munang patunayan sa akin ang bagay na yan. Sa isang iglap, nagbago kagad ang anyo ng babae. Ang maamo nitong muka ay naglaho, napalitan ng nakakasindak na muka. Ang mapupulang mga mata ay kasing puro ng malapot na dugo. Nagkaroon ng mabalahibong kamay at humaba ang kanyang pangil. Naging mabuhok at nagkaroon ng buhay at gumalaw na kasing bilis ng ahas. Ha? Isang aswang kubot! Maalam ka pala sa mga uri ng aswang, binata. Ngayon, ang iyong lakas naman ang susubukin natin. Hindi ako makikipaglaban sa'yo. Subukin natin ang kayapaan mo. Kung may mapupuntahan pa yan. Inihanda ni Vin ang kanyang sarili nang makitang mabilis na dumaluhong papalapit sa kanya ang aswang. Aba, matapang ka na. Kahit wala sa aking puso maging albularyo, ginusto ko naman na maging santigwar. Kaya humanda ka at ako ang tatalo sa'yo. Inilabas niya ang ipinasadyang punyal ng kanyang lolo Sito. Iniangat nito at kumislap ng tamaan ng liwanag ng araw. Iwinasiwas niya ito, subalit mabilis ding kumilos ang kubot at nilingkis ang punyal gamit ang buhok, kaya tumilapo nito. Hindi nagustuhan ni Vin ang ginawa ng aswang at sinundan ng tingin ng punyal. Malapit ito sa kuweba kung saan ang mutya na palutang-lutang sa isang munting altar na nasa tubig. Kailangan niya itong makuha. Ginamit niya ang kanyang lahat na lakas para magawang ibalya ang babaeng aswang. Hindi niya ito pinakawalan dahil bumuelta pa siya sa paghila sa balat nitong makulubot at umaktong bubuhatin ito.
Nang matansya niya ang bigat ng aswang, ay walang pagdadalawang isip na itinapon niya to sa tumpok ng mga balingsanga kung saan nabagok ang ulo nito sa batuhan. Nangisa ito at ipinilig ang ulo sa kaumatungal ng kay Bangis. Muling umangil sa kanya ang aswang, kaya nagpagulong-gulong sila hanggang sa magmukha ng nagsasabunutan. Ubod lakas niyang hinila ang buhok ng aswang saka idiniin ang muka sa bato at ilang beses itong binagok. Hindi huminto si Vin dahil sa labis na galit. Siya namang pagdating ni Marco. Huwag ka mag-alala, Vin! Kukunin ko ang mutya para sa'yo! Wag! Para sa karapat dapat lang mapunta ang mutya! Huwag mo itong hahawakan! Susubukan ko lang, Vin! Marco, makinig ka! Ngunit hindi nakinig si Marco. Kaagad niyang inabot ang mutya. Ngunit lumikha lang ito ng malakas na pagsabog, saka tumilapon siya sa di kalayuan. Iika-ika na tumayo ang binata at nataranta. Kasabay ng paghinto sa labanan ni Vin at ng babaeng aswang ay ang pagyanig ng kuweba, saka naglabasan ang halos lahat ng makakamandag na hayop na hindi nila akalaing makikita sa kagubatan na yon. Hintakot na umakyat kaagad sa isang puno si Marco matapos damputin ang punyal ni Vin. Naku po! Mukhang hindi ko na nga ito dapat kinuha! Dapat pala nakinig na ako sa iyo, Vin! Ngayon, ginising nyo ang lahat ng nangangalaga sa mutya ng tawak. Hindi na nyo mapipigilan ang mga to. Isang kagat lang nila ay mamamatay na kayo sa kanilang kamandag. Hindi ako papayag! Napatili naman ng parang babae si Marco nang makita niya ang isang ahas na gumagapang palapit sa kanya. Pikit matang tinusok ni Marco ng punyal ang ulo ng ahas, kaya nakita niya ang pakislap ng liwanag mula rito, saka lumaylay at nahulog sa lupa. Ngunit mas lalong nagulat si Marco nang makita niyang hindi na ito ahas nang bumagsak sa lupa, kundi isa ng tuyong baging. Ang ahas? Naging baging? Kung ganun, kayang-kaya namin itong talunin. Vin! Ang punyal mo! Iagis mo na! Dali! Oh! Saluhin mo! Nakahanda na ako! Sige na! Mabilis na inihagis ni Marco ang punyal habang inaantabayan na naman ito ni Vin. Nang malapit na sa kanya ang punyal, ay muling lumingkis ang mahabang buhok ng babaeng aswang sa kanyang katawan. Ngunit nakahanap pa din siya ng paraan para mahawakan ito. Pagkasayad ng punyal sa kanyang palad, otomatikong hinawakan ito ni Vin ng mariin at ginamit para putulin ang mahabang buhok ng aswang na kubot. Matinis itong pumalahaw at kaagad siyang nabitiwan. Habang iniinda ng aswang ang sakit, ay sinamantala naman ni Vin ang pagkakataon at kaagad na tinakbo ang distansya ng kinaroroonan ng mutya. Kaagad niya tong kinuha na ikinisigaw naman ng babaeng aswang hanggang sa tuluyan niya na tong mahawakan. Otomatikong nagsibagsakan ang mga ahas na kanina ay nakakalat sa kahit saang bahagi, samantalang ang babae ay nagbalik sa kanyang tunay na anyo. Wala na ang bakas ng pagkaaswang, nanginginig itong lumuha at patakbong yumakap kay Vin. Baka ikaw na nga ang karapat-dapat. Pinabati kita. Tinanggal mo ang sumpang nakakapit sa akin sa mahabang panahon. Ako'y kagaya mo din na natin nag-aasam ng kapangyarihan. Ngunit dahil sa pagiging ganit ay isinumpa ko ng diwatang Oryol at ginawang aswang kagaya niya. Hindi pala madali ang pinagdaanan mo. Ako din, Vin. Nahihirapan ako bumaba. Tulungan mo ako dito. Sabay na napatingala ang babae at si Vin sa kinaroroonan ni Marco. Mangyak-ngyak na nga ito at nahihirapang bumaba dahil ang pag-akyat ng lalaki kanina ay bunga lamang ng matinding pagkataranta, kaya kaagad niyang naramdaman ang adrenaline rush. Halika, at tutulungan na kitang bumaba. Ayoko, mamaya maging aswang ka na naman, kainin mo pa ako eh. Wala na akong katauhang aswang dahil niligtas na ako ng kaibigan mo. Baka mamaya niloloko mo lang kami ha? Baka mamaya prank lang yan ha? Habang nagtatalo sina Marco at ang babae, ay pinagmasdan naman ni Vin ang mutyang napasakamay niya. Nagliliwanag ito at kaakit-akit. Tila ba isang munting laruang holen na kulay ginto.
Nagkamali siya sa akalang ito ay isa lamang bato dahil yun naman ang nakikita niyang kulay nito kanina. Bigla namang lumitaw sa kanyang harapan si Oriol. Pinakuyom ang kanyang palad at hinayaang bumaon ang mutya sa kanyang palad. Naramdaman ni Vin ang hindi matawarang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Binabati kita, Vin! Napagtagumpayan mo ang pagsubok. Tunay nga na ikaw ang karapat-dapat. Umaasa ako na gagamitin mo ang mutyang yan sa kabutihan. Ikaw ang magiging mandirigma, nakakalaban sa kampo ng aking amang supremo na pinuno ng mga aswang. Isang malaking karangalan po na pagkatiwalaan niyo ako sa ganitong mga bagay, mahal na diwata. Ano po pala ang mutya na to? Yan ang mutya ng tawak. Pinangangalagaan ng mga ahas. Ang mutyang yan ay makapangyarihan dahil hindi tatabla ng kahit na anong kamandag ang sinumang magtatagli nito. Ang galing! Hindi ko akalaing may ganito palang kakayahan ng mutya na natagpuan ko. Maraming salamat po, mahal na diwata. Ituring mo akong gabay dahil magmula ngayon ay babantayan na kita. Bilang pasasalamat po, gusto ko po sanang ibigay ang bagay na ito sa inyo. Iniabot ni Vin ang isang plauta kung saan tuwang tinanggap ito ng Oriol at niyakap. Nagpaalam sila ng kanyang kaibigan at magkasama nang naglakad palayo sa kagubatan kasama ang kanilang mga sadyang baging. Habang humakbang palayo, naririnig nila na nagpapatugtog ang Oriol ng plauta hanggang sa tuluyan na nga itong lumabo sa kanilang pandinig. Nang nasa kalagitnaan na sila ng paglalakbay, humiwalay na ng landas ang babaeng nakasagupa nila. Dito na lang ako, mga Ginoo. Maraming salamat sa inyo. Sa wakas, matutuwa na ang mga magulang ko dahil makakauwi na ako pagkalipas ng mahabang panahon. Walang anuman, Binibini. Maraming salamat din sa lahat. Mag-iingat ka. Ingat ka, miss, ha? Kumaway ang babae at naglakad na nga ito palayo sa kanila. Sayang, nakalimutan nating itanong ang pangalan niya. Yan. Umiral na naman yung pagkababaero mo. Akala ko ba gusto mo si Rowena? Ito naman sumasideline lang naman ako eh. Baliw ka talaga. Tara na nga, lumakad na tayo. Matagumpay silang nakauwi sa baryo ng mga magahat kung saan nananahan ang kanyang lolo Sito. Sa bungad pa lamang ng pintuan ay nakaabang na ang matanda, umaasa na napagtagumpayan ng kanyang apo ang kanyang misyon sa kagubatan. Malayo pa lang ay nginitian na niya ang kanyang abuelo. Lolo! Narito na po kami! Apo, salamat naman at nakauwi kayong ligtas. Hindi po kayo maniniwala sa nangyari sa amin kanina, pero nakasagupa namin ang Oriol, Lolo. Naku, sinasabi ko na nga ba, magpapakita talaga sa inyo ang nasabing diwatang aswang. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa kanya? Dati na siyang ikinuwento sa akin ng nanay at tatay ko noong nabubuhay pa sila. Kaming dalawa ni Mario ay nagtatalo pa nga noon kung talagang totoo ba ang Oriol o hindi. Ngunit nang malaman kong isa nga talaga tong anak ng aswang, ay ginawa ko na ang lahat para mapag-aralan ko ang tungkol sa kanya. Ibig sabihin po, may mga nadiskubre ka po na tungkol sa kanya? Oo, Apo. At sa katotohanan, kilalang masama si Oriol at tunay na nangangain ng tao. Hindi ko lang maintindihan kung bakit tila ba may kakaiba sa kanya at hindi ka sinaktan. Marahil ay hindi ka pa man dumarating sa kanyang lungga, ay alam niya na ikaw nga ang karapat-dapat. Siguro nga po, Lolo. Sa katunayan nga po niyan, nilabanan po namin siya, kaso lang, hindi namin siya nagapi eh. Saglit na nagpaalam si Mark, kaya naiwan na ang maglolo na makapag-usap ng maayos. Maiwan ko po muna kayo ha. Kailangan ko lang pong puntahan si Rowena. Sige. Huwag mong liligawan ang tagapagsilbi ko. Ang higpit naman ni Lolo. Sumunod ka na lang kasi. Ikaw naman, pati ba naman dito dadali mo yung pagiging babaero mo? Nang mawala na sa kanilang harapan si Marco, ay nagpatuloy silang dalawa sa pag-uusap. Nakangiti si Vin nang humarap
sa kanyang lolo. Lo, may natanggap po akong gantimpala mula kay Oriol. Kasi sa iyong ngiti, ay mukhang nagtagumpay ka sa iyong misyon na makahanap ng mutya. Tama ba ako, Apo? Lolo, binigyan niya ako ng mutya ng tawak. Sinubukan niyang ipakita sa kanyang lolo ang itsura ng nasabing mutya, ngunit tumanggi ito. Nais ko po sanang ipakita sa inyo to, Lolo. Apo, wag. Wag mong gagawin yan. Bakit po, Lo? Apo, ikaw ang nagmamayari ng mutya. Ikaw lang din ang dapat na makakita nito. Ingatan mo yan at huwag gagamitin sa kasamaan. Sa halip, sabihin mo na lang sa akin kung anong klaseng mutya ba ang ipinagkaloob sa'yo. Ganun po ba? Sige po, Lo. Pagbibigyan ko po kayo. Ang mutya po na ipinagkaloob sa akin ni Oriol ay ang mutya ng tawak. Nakakamangha naman kung ganun. Alam mo bang ang mutyang yan ay pangontra sa lahat ng klase ng kamandag? Pwede kanyang iligtas sa kamatayan. Yun nga po ang sabi sa akin ni Oriol, Lolo. Kaya nga po, gusto kong ipakita sa inyo para malaman nyo kung anong klase po ng mutya ang meron ako. Hanggat maaari, huwag mong hahayaan na may makakita na nasabing mutya dahil pwedeng mawalan ito ng bisa. Naiintindihan mo ba, Apo? Opo, naiintindihan ko po, Lo. O sige, at kailangan ko na magpahinga. Masyadong mahaba ang araw na to para sa ating lahat. Ako man ay magpapahinga na din. Sa higaan, halos hindi makatulog si Vin. Pabalik-balik sa kanyang isipan ang nangyaring pakikipaglaban niya at ang pag-uusap nila ng diwatang nagbigay sa kanya ng mutya. Kaya naman nahihirapan siyang pumikit man lang sa labis na pagkasabik. Bumangon siya at nagmamadaling ginising si Marco. Marco! Marco! Marco, gising! Ano ba? Mamaya na, inaantok pa ako eh. Hindi ako makatulog eh. Tara, samahan mo ako sa labas. Mamaya na kasi. Ilalakad kita kay Rowena. Basta't bumangon ka na riyan, samahan mo ako. Napakamot na lamang sa kanyang ulo si Marco. Walang nagawa kundi ang bumangon at sumunod kay Vin. Lumabas silang dalawa at naglakad-lakad sa paligid. Madilim pa ng mga oras na yon at natatakpan pa ng maitim na panggabing ulap ang buwan. Saan ba kasi tayo pupunta? Pambira ka naman oh. Tignan mo, dilim-dilim pa oh. Para kasing tinatawag ako eh. May boses akong naririnig na pinababangon ako. Aba, para ka ng adik sa lagay na yan, Vin eh. Baliw ka ba? Totoong sinasabi ko sa'yo. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang abandonadong kubo. Napakunot ang noo ng dalawang binata nang mapansing tila may tao. Nagmadali sa paglapit si Marco at sumilip. Tiniyak na hindi siya makikita ng kahit na sino. Hindi naman nakatiis si Vin at kaagad din siyang lumapit saka nakisilip. Ngunit dahil medyo madilim ang pwesto na kanyang kinatatayuan, ay hindi niya makita ng malinaw ang pinagmamasdan. Marco, ano ba nakikita mo? Hindi ko alam, pero para kasing may tao eh. Marami ba? Iisa lang, pero naguhubad siya. Dahil sa inis ay binatukan ni Vin ang kanyang kaibigan. Hindi niya malaman kung ano nga ba talaga ang binabalak ng lalaking ito dahil halos hindi na kumukurap habang nakatitig sa sinasabi nito. Para makita ng malinaw ang babae ay hinawi niya ang balikat ni Marco at nakitingin nga doon. Diyos ko, naguhubad nga. Sabi ko sa'yo eh, di ba? Sexy! Ikaw yung kaharutan mo ang papatay sa'yo, alam mo ba yun? Grabe ka naman sa akin, Vin. Sabay silang napatingin ng umatungal ang babae. Tila ito aso na tumingala sa buwan na dahan-dahan namang naliwanagan. Kaya gayon na lang ang pagkataranta nila. Mula sa pagiging isang magandang babae ay dahan-dahan na nagbago ang anyo nito at nagkaroon ng buwagag na buhok. May mahabang kuko at pangil na pinaresan ng mahabang dila na may malalagkit na laway. Mas lalong naging agresibo ang aswang. Naglalaway at umaangil na tila ba anumang oras ay nakahanda ng dumaluhong. Pusta!
Aswang si ate. Anong ate pinagsasabi mo? Nakatingin siya sa atin, langya ka! Mukhang kailangan na natin tumakbo, Vin. Hoy! Huwag mo akong iwan! Nauna sa pagtakbo si Marco nang dahil sa takot. Naiwan naman si Vin sa bakuran ng abandonadong bahay na yon. Walang nagawa nang makitang papalapit na sa kanya ang aswang. Nagngangalit ang mga bagang nito at mabalasik ang muka. Ano kailangan mo sa akin, binatang antingero? Huwag mong sabihing pipigilan mo ako sa masamang balak ko sa lugar na to. May nalalangap akong buntis na kailangan kong lantakan. Isa kang tik-tik! Hindi ako papayag sa gagawin mo! Hindi ka magtatagumpay! Bakit? Kaya mo ba akong labanan? Kaya kitang pigilan! Naging maliksi ang kilos ni Vin nang mabilis na lumundag papunta sa kanya ang aswang. Humalakak ito ng akalain ng nilalang na hindi niya naiwasan ang unang kalmot na ginawa nito. Ngulit nagulat ang aswang nang sa paglingon nito ay nagawa niyang makalayo kaagad. Kung ako sa'yo, aswang, lilisanin ko na ang lugar na to bago ka pa mapahamak! Ikaw pa magpapahamak sa akin? Bakit? Sino ka ba? Ako lang naman ang nakatakdang sumupil sa mga nilalang na kagaya nyo! Binilisan ni Vin ang kanyang pagtakbo at itinodo ang kanyang galaw. Bigla siyang bumwelta paharap nang makita niyang hinahabol din pala siya ng aswang. Sa kanya inilabas ang kanyang hawak na punyal at walang babalang tinusok sa mata ang aswang. Umatungal ito nang dahil sa sakit at nataranta nang makitang pumulandit kaagad ang sariwa ngunit malapot nitong dugo. Hayop ka! Kung hayop ako, halimaw ka naman! Papatayin kita! Gawin mo kung kaya mo! Walang humpay sa ginawang pag-atake ang aswang kay Vin. Kalmot dito, kalmot doon. Ngunit napapansin na ng binata na kakaiba na ang kanyang galaw kaysa nung una na wala pa siyang mutya. Bakit ang bilis mong kumilos na hayop ka? Ikaw na ang nagsabing may mutya ako, kaya matakot ka na, sapagkat kaya na kitang labanan ngayon. Ang tayog naman ang pangarap mo, iho. Hindi mo magagawa yan. Sinasabi ko lang sa'yo ang totoo. Nang may gumapang na ahas sa kanyang paanan ay sinubukan niyang lumayo, ngunit mabilis siyang natuklaw nito. Dahil sa pagkakabigla ay napasigaw siya na labis namang ipinagdiwang ng aswang. Ngunit nang maalala niyang hindi pala siya tinatabla ng kamandag, ay malakas siyang humalakak at dinampot ang ahas. Ha! Akala mo siguro natatakot ako sa ahas, no? Nababaliw ka na ba? Huwag mo akong gawing katatawanan. Isa akong mataas na uri ng aswang. Tik-tik ka lang, hoy! Mahilig ka lang sa mga sanggol at buntis, kaya magagawa kitang labanan! Ano ba ang pinupunto mo? Ipapakain mo ko sa muntik asa na namput mo? Napatitig si Vin sa hawak niyang ahas. Kakaiba ang kulay nito at kaakit-akit ang tila ba stripe na disenyo. Alam niya, makamandag ang ahas na yon sapagkat yon ay isang udto. Marahas niyang sinipa ang aswang dahilan para matumba ito sa lupa. Sinamantala niya ito at hinigpitan ang hawak sa ahas. Ginamit niya ito para tuklawin ang aswang na hindi na nga nakagalaw nang sa mukha nga siya tuklawin ng ahas. Kitang-kita niya ang pangingisay ng aswang matapos itong malasin sa kamandag ng ahas na lumapit sa kanya at tumuklaw. Siya namang paglapit ni Marco kasama ni Lolo Sito na may dalang itak at sulo. Natatarantang pinagmasdan nila ang pagbagsak ng aswang. Vin, apo! Ayos ka na ba? Nakita namin ang aswang, Lolo! Pero ngayon, mukha na talo na ni Vin! Hindi ko siya gustong saktan, pero ayaw niya pong paawat. Gusto niyang puntahan ng buntis sa baryong to at maging biktima. Wala ka namang kasalanan sa mga nangyari, apo. Talagang hayok sa laman ng mga aswang. Kaya hindi na nila naiisip kung kadugo pa ba nila o hindi ang mga taong nais nilang mabiktima. Sa bagay, Lolo, nakita ko nga po kung gaano siya kahayok kanina habang nakatingin sa akin. Mukhang balak pa nga po niya akong lantakan eh.
Mabuti na lang po may natutunan ako kahit papano tungkol sa kung paano ako makikipaglaban sa mga aswang. Kailangan mong tanggapin na maluwag sa iyong dibdib ang misyon na kailangan mong tuparin. Ikaw ay isang antingero na. Kung ang Lolo Mario mo ang pagsasalitain, para sa kanya, mas matutuwa siya kapag nalaman niyang may tinalo kang aswang dahil gusto mong magligtas ng tao. Hindi ko po alam kung paano ipapaliwanag sa kanya ang lahat ng to, Lolo Sito. Baka po magalit siya sa akin. Baka hindi niya po magustuhan. Magtiwala ka, Apo. Alam ko, mas matutuwa siya sa pinili mong landas. Pareho pa din naman kayong nakakatulong sa mga tao. Sana nga po. Kinaumagahan nga ay naganda na sina Bin at Marco sa kanilang pag-uwi. Dala nila ang kanilang mga nakalap na agsam at ang mga regalong kakanin ng kanilang Lolo Sito. Mamimiss kita, Lolo. Hayaan niyo po. Babalik po ako uli dito. Mamimiss din kita, Apo. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Pasyal din po kayo minsan sa amin. Sasalubungin po namin kayo. Tapos magpapasabog po tayo ng mga manok. Hoy, ikaw talaga. Puro kalokohan yung tinuturo mo kay Lolo eh. Hindi naman magsasabog lang naman eh. O siya, huwag kayo mag-alala. Minsan ay papasyal ako doon. Matagal ko na ding hindi nakikita ang aking kapatid na si Mario. Hihintayin po namin kayo, Lolo Sito. Ikaw din, Rowena. Mamimiss kita. Rowena, pasok sa bahay. Opo, pasensya na po. Rowena, saglit lang. Kahit kailan ka talaga, maharot ka. Halika na nga. Masayang umuwi ang dalawang binata. Sigurado sila na marami silang maikikwento sa kanilang mga kamag-anak pagdating sa kanilang baryo. Hindi lubos akalain ni Vin na tunay nga talagang isa na siyang ganap na antingero. Kaya naman nang maghiwalay sila ni Marco ng landas, pauwi sa kanilang tahanan, inihanda na ni Vin ang kanyang sarili. Naabutan niyang nagdidikdik ng mga halamang gamot ang kanyang Lolo Mario nang dumating siya sa bahay nila. Binati niya kagad ang kanyang lolo. Lolo, magandang araw po. Apo, mabuti naman at nakabalik ka na. Narito na po ang mga pinapakuha nyo. At mukhang marami-rami to. May mga tanim pa ba na nasa malapit sa tahanan ng Lolo Sito mo? Wala po, Lolo. Inakyat namin yan sa tuktok ng bundok at nakipagtagisan ng lakas sa diwatang aswang. Oriol, totoo ba? Opo, Lo. Nagawa ko po yun dahil nangarap ako magkaroon ng isang mutya. Mukhang naturuan ka ng Lolo Sito mo na maayos doon. At tungkol sa mutya, nagtagumpay ka ba naman? Opo, Lo. Naipagkaloob po sa akin ang mutya ng tawak. Mukhang magiging isang albularyo ka rin kagaya ko, Apo. Lamang, hindi ka nababagay sa paggawa lang ng mga halamang gamot. Ikaw ay nababagay bilang isang santigwar, ang mandirigma na sumusupil sa mga aswang. Alam mo po, Lo, may natutunan po ko. Naisip ko po na hindi ko pala dapat tinatanggihan ng mga bagay na sunod sa kaugalian ng pamilya natin. Tama ka, Apo. Dahil ang tadhana, hahanap at hahanap yan ng paraan para matanggap mo ang kapalaran na dapat ay tatahakin mo. Pero hindi po ako nagsisisi, Lolo. Kasi ngayon ko nakita na may mga tao pala na mas nangangailangan ng tulong. At dahil ako may kakayahan, hindi ko sila pwedeng talikuran. Ibig bang sabihin yan, tanggap mo na ang kapalaran mo na maging isang albularyo? Tanggap ko na po, Lo. Masayang masaya ako para sa iyo, Apo ko. Niyakap siya ng kanyang Lolo Mario. Natutuwa siya dahil hindi na nito kinesyon ang kanyang pagbabago ng desisyon. Nakatitiyak na siya na sa pagiging isang santigwar siya mapapanatag. Nagpapasalamat na din siya na hindi siya pinabayaan ng kanyang Lolo Mario at maging ng kanyang Lolo Sito na gawin ang nakatadhana para sa kanya. Tuwing Biyernes Santo, tinutulungan din siya na subukin ang bisa ng kanyang mutsyang hawak at natutuwa siya sa naging resulta.
Ilang beses na din siya nitong iniligtas sa tiyak na kamatayan.